Gabi mga isol, dahil ko na Ginoo, kasi may naibalos tarat. Kanuray itang magkaya sa Ginoo, bisan sa kasakit man, kalisdanan, mga pagsulay, no? Mga kasubanan, angay magitang magkaya sa Ginoo. Sa nasulat na, ang Diyos, nagbuhat Diyos sa tanang butang alang sa ato rapong ikaayo. Labi na nato na higugma sa Ginoo. Higugma mata sa Ginoo, hindi nato isipon ng atong mga kahintang makadaot na to. Mura negatibo, labi nagmamatay ta, negatibo kay nang istoryahan nga okay, tao gusto yung mamatay. Pero kay ikaayo man ang mamatay punta. No? Bisan kung hindi na mamatay, sampre na lang taghalaya. Namatay, idatang kusito, sunod na kusog. Isampre na nga nakuran. Matara na yung pitok-pitok na to. Sa ikaayo ang tanan, mga isor. Anitas pulong sa Ginoo kay pag-isgot patang Brother-Wing. Isgotan Brother-Wing, ay luna na. Anitas pulong sa Ginoo kay dunlo na sigurado. Pag-ingon sa Ginoo, ang buto magpabautismo maluwas. Ang panadili buto pag-aukman silot. Sigurado ginagitagbog ikang silot to. Ika mo ito magpabautismo. Ingon siya nga, ang tanangalan, hindi makaplagang nasulat sa pasawang sa kinabuhi, itambog sa linang kalayo. Sigurado, itambog itang linang kalayo. Pulong mula sa Ginoo. Basta alita may ison sa pulong sa Ginoo. Yung mga pulong sa Ginoo, mga ginaisangkap na ito sa kinabuhi, sa ikadong Timoteo 3:16. Namo ni siya ay magtulid nato, magbadlong nato, musaway nato, kaya matuto nato sa pagkabatarong. Aron kitang mga tao masangkapan alang sa mayong buhat. So asa man ta masaway, mabadlong, matudluan diha sa pulong sa Ginoo. So, salamat sa Ginoo. Katong karon Biblia na pa, wag gyud mawala ning yutaan. Ang pasabot, napapasahon kita, papahimos kita sa pulong sa Ginoo. Amen. So ang Ginoo sa Biblia sa Juan kapitulo 11, na pamilya diya nga gamay pamilya tulo ni sila, si Marta, si Maria o si Lazaro. Ato ni isgutan ganindot ni nga subject. Kini si Lazaro nagsakit, ipahibalo ang Ginoo. Ang Ginoo waman mo ato. Dayon namatay si Lazaro. Gihaya. Huwag yapon mo ato ang Ginoo. Yan ang Ginoo, gilubong na. Pero upat na kadlaw. Yan, sultihan siya sa matinunan, nagsakit si Lazaro. Naibalo siya. Siya sagila na kay aron mahimaya ko. Dumabo, namatay si Lazaro. Sa sagila na mamatay kay aron mahimaya ko. Tingnan to siya, huwag man nalubong na. Upat na kadlaw. Kaya ang iyang mga iksong babae, si Marta, piting kisi-kisi. Sa Ginoo, niya paunta ka, pagsakit ni Lazaro, diunta siya mamatay. Piting yung pana sa ni Marta. Tungging na siya sa Ginoo,
Ako ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ha? Ang mutuo na ko, bisag mamatay, mabuhi siya. Ingon 5 taon, ana ini katapusan lagi sa mga adlaw. Ha? Sunod, nihila kang Ginoo. Apil ako na sa una nang nihila kang Ginoo kay namatay si Lazaro. Dili man di ay nga namatay si Lazaro, nihilakan sa Ginoo si Lazaro kay namatay. Ano himulak man kung Ginoo nga mo banhaw may si Lazaro. Ang hilakan niya sa Ginoo, ang kawalay pagtuo sa tao. Di ba mo to si Marta? Hasta si Maria. Para mga isuot, matingala ka ng Ginoo, hindi siya ka naman, parang magkisi-kisi, ganit ka naman. Madali-dalion ka na, nagsakit at tudayon. Wala niya ayuha si Lazaro. Kadagan sa iyang ipang-ayo nga mga masakiton. Naibalo ba tayo maison nga nang gitugutan sa Ginoong magsakitan? Ha? Gitugutan na sa Ginoo, kaya masigurado ka. Kaysa niya magsakita, masigil na kakunahuna. Masigil pagkikabitay sa Ginoo. Magsige susi kung sa imong kapakyasan, kung sa imong kakulangon, imong susihon manatanan. Paggikan sa atong kaintang karon nga nangalagad sa Ginoo, bulusot yung kasa, putahan sa millennial kingdom. Kita mapalpak. Bisa ko sa pakadasig na to, yan ang matag kakulangon. Bisa kakunti na to sa buhat sa Ginoo, daghan matag kapakyasan. Samtang dili pa mubalik ang Ginoo, di patamatay, di mo mawala unod. Ha? Pildi sa unod, pildi sa kagalingon, pildi sa mga kabalaka. Walang iagi, walang Ginoo, pagsakit, Lazaro, wagi buhat to. Ano man, para susihon, labitang makakita sa atong kakulangon. Basta kung magsakit na ta, pala ako, arthritis. Oh. Hinay na ako. Noon sa mga kung sa pamagay kakulangon. Pila na yung adlaw na ko siyuta. Ha? Kapoy na kayo. Ha? Dapat na bakwen, mga bukid, alagad, dapat ka pa, nakangit-ngitan na ta. Malang Ginoo tubutan niya nga magsakit ang tanan. Pwera lang itong di magsakit. Alam makabantay ta, akayan mata o bahay na bata. Bahay na bata ng pangasaunon. Usa na bata sa mga mananaog. Barang tugutan yun sa Ginoo na magsakit ang mga iso. Kaya sa pagaya sa Ginoo, wapod buhat to, ang pagaya ni Lazaro, wapod buhat to ang Ginoo. Ha? Sa unang Korinto 15:50, yan na ang unod o dugo, dili makapanunod sa kingharian sa Diyos. O dili makapanunod ang madunot sa dili madunot. Wala'y pili sa Ginoo itong kamatayon itong lawas ni Lazaro. Unong dugo man ito. Huwag man ito ilabot sa kingharian sa Diyos. Ha? O saan na ito sa Diyos? Ganun upat ka ito. Tuwa naman sa dito. Kay iyang banhawon si Lazaro. So ang kamatayon din nato, pagsulod niya ini sa kamatayon at pagsulod niya ini sa kinabuhi sa pagkabanhaw. Hindi na namatay na nato, angay ta mag-ul. Mga si Pablo, siya maglipayay mo ni ining mga pulunga.
nga makikuman nata sa Ginoo sa tanang panahon sa pagpangabatmaw. Parang Ginoo dito, ikaw na siya magpanhaw nila sa ro. Mana yang pagpangalaga, di siya magpangalaga na lang. Berapa gue kalabutan sa eternidad? Wala nga atong kamatayon di ay pagsulod sa kinabuhi sa pagkabanhaw. Salamat sa Ginoo. Kinahanglan yun nga magsusita. Sabi na ito mga buhay, hindi kita kumpiyansa sa Kristohano na takaraan na. So, kinahanglan tao pagsusi sa atong kaugalingon. Kita naman nagdara kayo kadisi. Pero kung mabalik ta sa sinugdan, sa tanaman sa Eden, then gibutang si Adan dito. Doon na dua kamatang at kabisihan sa tao dito. Ang pagkaon sa kahoy sa kinabuhi, o ang pagkaon sa kahoy sa kaibalo, mayo dautan, mura tayo kabisihan. Si Satanas nagbantay ta bisan ni natong panahon. Kaya sa tanaman sa Eden, ang gibuhat yun ni Satanas, pakgang yun sa tao nga mukaon sa kahoy sa kinabuhi. Mao to nga gilihis niya si Eva o si Adan. Ilang gitinta si Eva, gipakaon sa kahoy sa kamatayon. Hantad karon ang kinaiya ni Satanas. Sugod sa pagsimba mo kada domingo. Sugod ta sa mag-morning revival ta. Alam yung kaon sa kahoy sa kinabuhi. Mana yang gusto? Ang tanang pagtulunan ko di takamao mo dala. Mahi mo na siyang kahoy sa kaibalo. Pantayanan mga iso. O sa may katang sa kahoy sa kinabuhi. Di ba kahoy sa kaibalo? O sa manang kahoy sa kaibalo? Pilay ang metro. Pinaya. Duha. Maayon. Dautan. Kung ato nang i-convert sa atong pamatasan, gitawag ng husto o sayo. Kasagaran natong mga Kristohanon na kinabuhi ta sa husto o sayo. Sa kahoy sa kaibalo maigautan, peligro ng mga iso. O sara ang atong pahimuslan, kahoy sa kinabuhi. Kinsa man na? Mao na si Kristo. Sa Juan 15 sa iyon ba? Ako ang punuan sa paras. Juan 14:6 sa Panginoon sa Ginoo siya, ako ang kinabuhi. Sa Ginoo mao kahoy sa kinabuhi. Kung mabulag ganita sa pagpaimulo sa kahoy sa kinabuhi, ato kita sa husto sayo. Si Apostol Pablo, nagkinabuhi siya. Yun siya, gikalimtan ko ang nangagi. Nagpadayon ko sa unahan. Diha ni Kristo. Dili siya tighipos anang nangagi. Dili siya mag-alagad sa Ginoo masigi o pressure anang yang nangagi. Kalimtan niya bisag unsa pa ka dako ng agiha. Kalimtan niya og gilutos, giagpas niya si Kristo. Nagpahimulo siya sa kahoy sa kinabuhi. Bisag usay accomplishment niya. Ayang igukod
Ang iyang giagpas, maura si Kristo. Wala siya magpasaw sa iyang gusto. Ha? Kaya nata sa kaoy sa kebalo balidotan, ako pa ang sayo, kita gusto. Yan, kung ganyan kita magtipo ng mga ebidensya, kaya kita may gusto. Ha? Dili, nung tata mga matay, nga magpabilin ta anang sa kahoy sa kebalo may kautan. Ganyan ta mag-enjoy. Gamay na ning butanga. Pero ang linya ani, duhalo ka linya. Ang linya sa kahoy sa kebalo may kautan, itambog na sa linaw kalayo. Kahoy sa kinabuhi, mahimo ng bangkong Jerusalem sa eternidad. Malay atong dangatanan. Pusa, tamang tata ni Apostol Pablo, adlaw-adlaw, lutos niyang Ginoo, giagpas niyang Ginoo, paimuslan niyang Ginoo. Dayon, matingala ta nga, bisag na preso, giagpas gyapon niyang Ginoo bisag na preso. Kita na preso, marag, mawakan na nag-Kristo. Sa Apostol Pablo na preso, giagpas gyapon niya sa Kristo. May bulungan ko nung, wala ko siya humiting. Ha? Dito siya kapil, gospel meeting. Wala siya mapilan. Ha? Ingat ko siya na, nadaog ko na nag-anan. Kaya naman ako purong-purong yan ang piso. Ano man to? Kaya pagpabulos niya nato sa Ginoo, akala sa kinabuhi, dili malimitihan sa dapit. Ano man? Ingon ang Ginoo sa Juan 4, 23 o 24. Magsimba niya sa Espiritu o sa realidad. Kaya kini ang ginapangita sa amahan nga may magsimba niya. Ang Diyos Espiritu. O kailangan masimba niya, magsimba niya sa Espiritu. Napriso si Apostol Pablo, gidala-dala ba yung simbahan? Ha? Asa na simba? Sa Espiritu. Napriso si Pablo, dadala yung simbahan. Kaya yung simbahan, ang yung Espiritu. Makainom gyapon siya sa Ginoo. Ha? Makakaon gyapon siya dito sa bilangguan. Kaya gidala-dala man niya yung simbahan. Ang atong Espiritu. Para mang iso, daghan na kahit mga kalihukan. Pero ang sentro, kahoy sa kinabuhi. Mao din siya ay labing importante. Ang lihok nato, resulta na nato sa pagkaimulos sa kahoy sa kinabuhi. Ang pagkapasforma nato, ang tinubdan kahoy sa kinabuhi. Ang pagkapuno sa kinabuhi, ang pagkahamtong nato diya sa Ginoo, naa sa kahoy sa kinabuhi. Wala kong mamatay ta, masama ang tatang Pablo. Sa una, ginutos niya si Pablo sa negatibo nga pangit. Ang mga Kristohanon iyang bilangguon, pamakyot. Pero karon sa nakapig na siya sa Ginoo, iya niya po ginutos ang Ginoo. Pero ginutos niya, dili gustong iyang pasakitan o dili, aron labi pa niyang mapatunan si Kristo. Aron labi pa siya maumol diha ni Kristo.
mapuno ni Kristo. Antod makaplagan siya ni Kristo. Makapadayag siya ni Kristo. Mga ison manin ang Iglesianong kinabuhi na to. Basta kung mga matay ta, natanang dapita sa pagpahimulong. Huwag yan ang ay kabalakan. Si Lazaro namatay, wala man siya mag-antos. Siya na namatay si Lazaro, tuwa siya sa pakal niya, bro. Gilipay siya dito. Manulog na pa'y gadala. Ha? Namatay si Lazaro, ginala sa manulunda ngadto sa sabakan ni Abraham. Ang kamatayon nato, kamatayon nga ipahulay upan ni Abraham. Pero mamatay ta sama sa taong dato, ang atong kamatayon nag-antos nga kamatayon. Sa mga tao karon ngayon may nagmamatay ta kaya manimpas ta ng upang. Pero dili diay. No, Hebreo na ibi 27. Ibutan ng tao mamatay sa makausa. Pumana na hukom. Dili na kayo mamatay ta may pasuutan. Naapay hukom. Wala ang taong dato namatay. Wala pa gani, linawang kalayo, nag-antos na sa kalayo. Oh. Sa una, akong pa na kay dato magod siya. Abi ako pa pilinungdan, kay dato siya maunang nabutang dito. Diha naman yan nato mailhan, ito nag-ampo na siya ni Abraham. Ito na, doon na pa sila yung nakaigsuot. Siya, papaminawa sila. Nagpasabot ka sa buhay pa siya, dili siya ay ang iyang pagkadato. Kung nag-aingo, nag-anto siya sa iyang kapatayo. Ang wala niya ay niya pagpaminaw. Tama niyo magwali. Oh. Kesa Roma 10:17, ang pagto mag-abot pinagi sa pagwali sa pulong ni Kristo. Kaya kayo na mawali niya, di man niya dawapon. Dili po siya maminaw. Dili ang iyang kwarta, kanagkang kwarta niya mo nakapa-imperno niya. Ang iyang dili pagpaminaw. O sa maminaw dito sa atong kaluwasan. Atong wala pa niya mo ito nabatismuhan, paminaw yun mo. Pero dili mo masama sa taong dato. Kapag kamatay, nato sa dapit sa mga pag-antos. Hangtod karon ang taong dato, nag-antos gapon. Wala man yan schedule kay mahuman na siya. Isa ka tuig. Wala hangtod karon. Nag-antos siya sa dapit sa kasakit. Hangtod na ang hadis itambog sa linawng kalayo, katapusan paghukom sa dili mga magtuto. Basta gikinala na to, maminaw yun. Iyon ang Ginoo sa Bugnaw 1:3. Sa bulahan, ang nagbasa, nagbasa, nanimati, o nagtuman sa pulong sa propesya, kay doon na ang panahon. Isa'y mabulahan, nagbasa, naminaw, nagtuman. E bisang magbasa ta na urot atong Biblia basa, wapo na to tumana. Naminaw ta, wapo na to tumana. So, delikado gyapon. Bisang kitang mga magtotoo, bayaran magyubili ang pagtuma na to sa pulong sa Ginoo.
Daghan kitag biyaan. Aron magtuman lang sa pulong sa Ginoo. Na naman, ingon siya sa Mateo 7:13. Siya agi manit putahan nga sigpit. Inang higpin. Dalan na sigpit. Kaya paingon ni sa kinabuhi. Ang dalan na sangkat. Paingon sa kalaglagan. Para ang sangkay natong dalan, bisag asa na papaingon. Walay limiti. Di kita manangit din sa Ginoo, Ginoo. Mauyon pa kang muadto ko dito. Musugot pa ka Ginoo. Pataka lang ta kay atong dalan lapat. Pero paingon sa kapintuhan. Wala kung mutuman tagpulong sa Ginoo, gipo guna-una malapat inyong dalan. Sigpit ng dalan. Paingon na sa kanaugan. Di ata makapaymulo sa kinabuhi sa Ginoo. Anang dalan. Sa kitang mga magtotoo, magyalamon kita. Ingon pa Ginoo, magmalamon mo. Sama sa bitin. Magpapsanon sa pagsalapat. Kailangan ang mga taktika sa yawa. Atong may bawat. Dulang kayo sa dahol nga paagi. Sa pino nga paagi. Kaya itong kayunta, disyuta. Dulang kayo pasangin atong yawa ato sa kalibutan. Kaya sa tanaman sa ibin, nanay yawa. Tanaman to sa ibin. Kitawag itong praiso. Nayawa dito lang. Pagsugod pa lang sa tao. Mabitong mga matay tatungod sa yawa. Diba? Roma 5:12. Pinaagi sa katao ang sala nisulod sa kalibutan. O ang kamatayon nisulod tungod sa sala. O ang tanan mga matay kaya ang tanan kakasalaman. Pero ang ingon pinagi sa usa ka tawo. Isa man tawanan. Mao na si Adan. Si Adan para na siya og driver sa bus. Dan kita pasahero. Ihulog man ni Adan ang bus dito sa Pampak. Yang kita pasahero, adit por bukapin. Wala siya mainundan. Pero, sa pagpakatulungan sa Ginoo, kaya kitawag po sila sa Ginoo. Yan. Ikawan ba din ninyo ang kawin na gidilik ko ninyo kanon? Ikaw babae, ayun ang bana niya. Ang babae nagyatag mo na ko. Kaya yung babae, ang bitin. O si Satanas yun. Busa kinahanglan ta magbotokaon kalabot ni Satanas. Kaya ang paagi limbong. Limbong yung paagi. Dili siya ng dahol nga maklaro siya. Dahil siya sa pino nga mga butang karon. Sa atong panginabuhi, sa pamilya, naasya. Naagani sa salaman sa idin, sa atong pamilya. Naasya sa tanang paagi. Gamit ka ni sa bersikulo sa Biblia. Pinta niya Ginoo. Gamit sa bersikulo. Kung may Ginoo ka dili matintal. Ika Ginoo ay ngulong sa Satanas. Idala niya sa pako-pako sa templo. Sa kining tanang
katungganan, kaharian sa tibaw kalibutan. Imo basta mo simba lang kanako. Kita tanyagan tana. Tanyagan kita isa kalibot ka Sido, Domingo tapat trapahoon. Di ka kita patigot. Ano ba? Nanugong kayo sa kalibot? Sayang sa kalibot. Apir may pimitan ng Domingo. Terus sa tanas, gingan Ginoo. Kining tanan, ihapag ako yung tanang kadungganan. Nagdato, kay bayan sa kalibutan ni Emo ni. Basta mo simba, mahapag ang kanan. Ito isa, sabi sa pisikulo, ay nagtambak niya. Sa puwangon siya sa mga manulunda. Katong pato, ibang tinapay. Wagi kuhata sino. Basta, si Satanas, pino siya na niya sa atong kaliwan. Kung naikaw sa kinabuhi, napoy kahoy din sa kebalo, may daw na. I-installer na sa atong unod. Naana karon sa atong lawas. Kada takilit na to, gamay takilit. Kung di ka maunod, may espiritu. Pag maunod, kahoy sa kibalo. Pag may espiritu, kahoy sa kinabuhi. Para mga isoon, ang mga mananaw, kung mag-isgot ang mananaw, dilit basta-basta. Dilit na, gamay butang na may butang mga mananaw karon mga isoon. Bayan yun natong gapong tigil ang pagkamananaw. Mura kang mabuling ka sa inyo ang balang. Galikay katanan. Galikay katanan. Kesa na ipay butang niya may iso na Brad, ito'y kabaw dito sa laing na lungsod. Sabi nito, negosyo, nito ito, yuta, tambo kayo. Kaya ibang trabaho sa Ginoo. Biyaan mo. Ay, pala bihor. Mamalandong kita sino. Magpalalong kita diya sino. Sabi na yung nagulong nga, amahan. Na hindi sila sa kalibutan. Pero hindi na iya sa kalibutan sila. Nakataning kalibutan so hindi tayo sa kalibutan. Lahi kita. Lahi ba na mga ison? Itong linggo po. Amen? Lahi kita. Balaan man ba? Ang tanang tao sa kalibutan, common sila ng mga tao. Basta may common. Pagkatao niyo mga nag-video game, kanta na. Imo nang, isa-kasa niyo mga gamiton. Gamiton niyo mga pag-Kristo sa bunga. Magamit na. Magamit na stungit. Magamit ang suloy-suloy isa-kasa. Ano man, common ng mga tao. Wala espesyal dia nila. Pero kita, katabi taong unang Pedro 2:9. Dengan Pedro, apan kamu? Kaliwat mo nga pinili. Amen? Kaliwat patang pinili. Tumamin. Tungkungan sa mga liano sa sacerdote. Yapon? Amen. In English ba na? Royal priesthood. Sabi na, ngalan. Hariano mga sacerdote. Dili basta-basta na mga iso. Hariano ta.
Bato kag England. Katong hari-hari dito. Dito pa eskwelahan nilang mga anak kung turno ng mga eskwelahan. Mga public. Mga private. Badlungon na sila, badlungon. Anong namakan ng eskwela diri nga? Anak baka sa hari. Ayaw sagol diri kay para res kumo ng mga tao. Oh. Ato ka sa espesyal na eskwelahan. Amen? Para ang royal priesthood. Habog kayo itong kaintang. Basta kining kahabog sa atong kaintang, ikinangan nato ni hatagan na to pagtaga. Kaya doon naman ang atong posisyon karon. Natay pagkahari, naputay pagkasaserdote. Kailan maghari tayo ng panahon na. Yan ang tulmon ng mga butang. Kanang mga butang walay elemento sa Diyos. Ato ng pangharian. Dili ta magpabuot nila. Ya saserdote ta. Tanda, mga mag-alagad sa Diyos. Sana mag-alagad sa Diyos, saserdote. Trabaho ani nagdala o Diyos nga nasa tao o magdalag tao nga ito sa Diyos. Muna atong trabaho mga isod. Dayon, kini nga posisyon karon. Mausap di ang posisyon ng tao niya unya sa millennial kingdom. Kung wala na ito, kinabuhi ang pagkahari o pagkasaserdote karon, wa tayo labot sa kinaruan sa millennial. Ang gingon sa Bukla 20, versikulo 6, mahimo silang mga saserdote sa Diyos o mahimo silang masing kahari uban ni Kristo sa usa ka libo ka tuig. So, saserdote tahari sa millennial kingdom. Kaya, saserdote tagari karon panahon na mga iso. Yung panahon sa grasya, i-aplikar nato ni mga iso. Aron nangamatay ta na dili ta siraan sa Ginoo sa hingarian sa bilinyo. Dahil ko nang ginawa mga ison. Joel na po.